Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa inyo. Sa mga gusto pa pong makinig ng ibang kwento, meron pa po tayong isang channel. Yung channel po na ito ay tinatawag na Kulba. Ilalagay ko na lang po sa comment section ng link para agad niyong makita. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari po sa bahay namin way back 1985 na matatagpuan sa isang baryo sa Samar. Sa mga panahon po nito, Sir Chris, ay nasa piling ako ng aking lolo nang dahil wala na kaming paso. Meron po siyang gulayan noon. Hindi naman malawak pero masagana ang bawat ani. At ito nga ang ipinagtataka ng kanyang mga kabaryo. Nasubukan din kasi ng ilan na magtanim din sa kanilang bukin pero namamatay at inaatake ng mga insekto. At ayon naman kay lolo, yung gulayan niya ay pinamamahayan ng mga nilalang na hindi nakikita ng hubad na mata. Minsan, nararamdaman ko rin po ito, Sir Chris. Lalo na kapag tumutulong ako sa pag-alaga ng mga tanim ng aking lolo. Pakiramdam ko merong umaligin. Isang hapon. Iyo, pupunta muna ako sa bayan para bumuli ng uulamin natin. Magsahin ka na dyan. Ako na po sigurong pupunta sa bayan, Lo. Dito lang po kayo. Baka mapagod pa kayo sa kakalakan. At aabutan kayo ng dilim sa daan. Sige. Ikaw nang pumunta sa bayan. At saka piliin mo ang mga isda yung preska. Yung matingkad at kumikinang ang mga mata. Sige, Lo. Ako na pong bahala. Tumungo ako sa bayan at nagpaiwan naman po ito sa bahay. At bago naman ako umalis, ay narinig ko siyang nagsasayang sa kusina at sumigaw pa ako na aalis na ako. Habang naglalakad ako papuntang bayan, hindi po ako mapakali. Nangangalahati na ako pero parang pinapabalik ako sa bahay. Para bang may bumubulong sa akin na bumalik. Kasi may nangyayaring hindi maganda. Subalit inisip ko na baka maling akala lamang ito at hindi totoo ang sinasabi ng aking utak. Kaya naman nagpatuloy ako. Pagkarating ko naman sa bayan, ay agad akong namili ng mga preskang isda at saka binili kong mga ito. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Agad naman akong bumalik sa bahay namin nang sa ganon ay makapagluto na kami ng ulam. Pagkarating ko nga sa bahay, ay agad kong tinawag si Lolo. Pero bago pa man ako makapasok sa loob, ay nakakita po ako ng puting usok na unti-unting nawala. Pero nung una inisip ko na baka si Lolo ay meron pang niluluto sa loob ng kusina. Tumungo ako doon at pagkarating ko, gulat na gulat ako nang dahil si Lolo ay nakahandusay na sa sahig at wala po itong malay. Agad ko naman siyang nilapitan at binuhat. Dinala ko siya sa loob ng kwarto at saka binuksan ko ang bintana nang sa ganon ay makapasok ang malamig na hangin. Ginising ko siya pero hindi pa rin tumutugon. At makalipas ang ilang sandali ay tinitigan ko ang kanyang dibdib para malaman ko kung humihinga ba siya at wala namang problema. Ilang ulit ko pa siyang ginising. Maya-maya lang nagising po si Lolo at agad naman niya akong hinanap kahit na nasa harapan niya ako. Para bang merong nangyari sa kanya na hindi maganda at parang nawala ito sa kanyang katinuan. Kaya naman labis din ang aking pagtataka. At nung nahimasmasan po ito, ay dito na siya nagkwento sa akin kung ano ang nangyari sa kanya sa may kusina habang nagsasayang ito. Lo, ano pong nangyari sa inyo?
Bakit po kayo nakandusay sa side kanina? Meron bang pumasok dito? Sinaktan po ba kayo? Wala naman, Apo. Hindi ko nga rin alam kung ano nangyari sa akin. Parang biglang bumagsak ang aking katawan. Nawalan ako ng lakas. Tapos nanginig ang aking mga laman. Hanggang sa nawalan na ako ng malay. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nangyari. Napailing naman ako at inisip ko na baka meron na pong iniindang sakit si Lolo. Kaya naman naisipan ko na mas mabuti siguro na ipaalam ko kay nanay at tatay ang tungkol sa nangyari sa kanya. Yung bahay kasi ng aking mga magulang ay nasa kabilang baryo lamang. Inisip ko rin na kailangan na siguro ni Lolo na mapatignan sa bahay pagamutan upang malaman kung anong problema sa kanya. Maliwanag pa naman sa mga sandaling ito, kaya naman sinabihan ko si Lolo na tumungo na muna sa kapitbahay at doon na muna siya tumambay. Nang sa ganon ay matawag ko si nanay at tatay. Sumang-ayon naman po ito, kaya naman tumungo kami sa bahay ng isang kabaryo at doon ko na muna siya iniwan. Agad naman ako naglakad patungo sa kabilang baryo. Pinuntahan ko si nanay at tatay at nang makarating ako doon, sinabihan ko sila tungkol sa nangyari kay Lolo. Agad naman silang sumama sa akin pabalik sa bahay. Pagkarating namin na kung saan naroroon si Lolo, ay agad naman siyang kinamusta ng aking mga magulang. Pero parang wala namang problema sa kanya. Bumalik sa normal ang kanyang sigla. Wala naman pong naging problema, kaya naman bumalik kami sa bahay. At ilang beses naman itong tinanong ng aking mga magulang kung gusto ba niyang dalhin namin siya sa bahay pagamutan. Pero tumatanggi siya at nagsasabi na maayos na daw ang kanyang pakiramdam. Wala nang problema sa kanya at wag na daw kaming mabahala. Inobserbahan namin siya ng ilang oras pero normal naman ang kanyang pakiramdam. Wala nang problema sa kanya. Hanggang sa nagsabi si nanay at tatay na babalik na sila sa kabilang baryo kasi wala namang kasama doon ang aking mga kapatid. At tawagin ko na lang daw sila kapag merong mangyaring hindi maganda sa kanya. Tumango naman ako at umalis naman sila. Bandang 11:00 ng gabi, gising pa ako. Pero si Lolo, humihilik na. Nasa isang kwarto lang po kami. Kasi sabi ng aking mga magulang, bantayan ko lang muna siya. Si Lola naman na tawagin na lang nating Imelda ay matagal na pong pumanaw nung time na to. Pagpatak naman ng 1:00 ng madaling araw, nasa bingit na ako ng aking antok nang biglang magsalita si Lolo. Imelda, nasasabik na akong makasama ka. Hintayin mo ako. Malapit na akong sasama sa'yo. Lo, gumising po kayo. Lo, gising. Meron lang akong hinihintay sa gulayan. Gusto ko lang makita na yung mga itinanim kong okra na paborito mo ay dadami. Yan lang ang hinihintay ko. At magpapahinga na rin ako. Lo, gumising po kayo. Lo. Alam ko na napapanaginipan ni Lolo si Lola sa mga sandaling ito nang dahil binanggit niya ang pangalan nito. Pero para sa akin naman ay parang pinaparating ni Lolo na malapit na siyang pumanaw. Nung time na to ay parang hindi ko pa yata matanggap na aalis na siya. Nang dahil masigla pa naman siya at ni minsan hindi namin siya naidala sa bahay pagamutan. Maya-maya lang ay tumahimik din naman po siya at kumalma. Dito na rin ako nakampante kaya sabi ko ito na ang pagkakataon na matutulog na ako. Pero nung nasa bingit na ako ng aking pagtulog ay nakaamoy po ako ng mabaho at malansa. Nakakasuka at nakakabalisa. Hindi po ako mapakali dahil sa amoy na ito at hindi ko alam kung saan nagagaling. Bumangon ako kasi napakabaho ng amoy at nararamdaman ko na meron pong presensya na hindi maganda. Mabigat din sa pakiramdam at maya-maya lang, unti-unti din namang nawalang amoy.
para bang napadaan lang. Kinabukasan, masigla naman po si Lolo at sa katunayan, maganda nga ang aming mga usapan at wala namang problema sa kanya. Pumunta nga ito agad sa gulayan. Bandang 8:00 ay sabay kaming kumain ng almusal. Wala nga talagang problema sa kanya kung pagbabasya ng kanyang kilos at pananalita. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Sa maniwala o hindi kayo, Sir Chris, tuwing gabi, lalo na pagpatak ng 9 at 10, ay nakakaamoy talaga ako ng mabaho at malansa. Tapos nawawala din naman maya-maya lang. Talagang kakaibang mga gabing ito at sinabi ko rin naman kay nanay at tatay na meron akong nararamdamang presensya. Hanggang sa napagpasya nilang samahan kami doon ni Lolo sa bahay. At naranasan din nilang bagay na ito. Pakiramdam din ni tatay ay merong nakatingin sa kanila habang sila ay tulog. Kaya naman naniwala sila sa akin. Fast forward po tayo. Makalipas ang ilang linggo, isang araw ay nag-ani kami ng mga okra ni Lolo. Masaya kaming lahat na namimitas, lalong-lalo na po si Lolo. Alam ko na iniisip niya si Lola at kinakabahan po ako habang nakatitig sa kanya. Kasi baka magkatotoo ang kanya mga sinabi nung napapanaginipan niya si Lola. Hindi ko po alam kung bakit ito ang aking nararamdaman. Habang nakatitig ako sa kanya ay napansin ko na parang maaliwalas ang kanyang muka. Kakaibang kanyang ngiti. At para bang namumutla po ito. Malakas talagang kutob ko na merong nangyayaring hindi maganda sa kanya nung araw na ito. Pwedeng magkatotoo ang kanyang mga sinabi. Pero nagkikibit balikat na lamang ako at sabi ko, hindi ako aalis sa kanyang tabi magmula sa araw na to. Kinagabihan, bandang 6, ay napagpasya ng aking mga magulang na umuwi ng dahil yung bunso namin ay gustong gusto nang umuwi. Ilang linggo rin kasi silang nanatili sa bahay ni Lolo. Kaya naman sabi ng matanda, iuwi na lang daw ang bata kasi ayos lang naman kami doon at wala naman siyang dinaramdam na sakit sa katawan. Kaya naging kampante ang aking mga magulang. Makalipas ang ilang sandali ay nagpaalam nga mga ito at hinatid pa nga namin sila sa may bukana at saka bumalik kami ni Lolo sa bahay. Bandang 8:00 ay nagpahinga na si Lolo at pumasok na sa loob ng kanyang kwarto. Sumunod naman ako sa kanya kasi gusto ko siyang bantayan at ayaw kong may mangyaring masama sa kanya sa gabing ito. Bandang 9, si Lolo ay tulog na. Ako naman ay nakikiramdam at binabantayan siya nang biglang tumunog ang isang tiktik. Dito na pa ako nabahala kasi hindi po ito ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng ganito. Kaya naman gusto kong gisingin si Lolo. Kaso naman humihilik po ito at siguro napagod sa kakatrabaho buong araw sa gulayan. Hinayaan ko na lamang at nanatili po akong alerto. Hanggang sa bigla namang lumamig ang simoy ng hangin at unti-unti akong nakaamoy ng malansa at mabaho. Hindi na po ako mapakali at pakiramdam ko talaga meron nang umaaligid sa bahay namin. Hanggang sa bigla akong nakarinig ng lundag sa bubong namin. Mabigat pong lundag na ito. Yung tipong tao talagang lumundag, kaya dito na ako nagpanik at sinubukan ko ng gisingin si Lolo. Sa maniwala kayo hindi, yung kutob ko ay naging tama. Si Lolo po'y wala ng buhay sa mga sandaling ito. Pumanaw na po siya at yung panaginip niya nung gabing iyon ay nagkatotoo. Sa araw kasi na ito ay natapos naming anihin ang lahat ng okra. Ito yung paboritong gulay ni Lola at gaya ng sabi niya sa kanyang panaginip, hihintayin lang niyang panahon ng ani ng itinanim niyang mga okra at saka sasama agad siya kay Lola. Nagkatotoo nga, Sir Chris. Iyak ako ng iyak. Halo-halo ang aking nararamdaman. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kasi maliban sa nangyari kay Lolo, meron pang nagpaparamdam sa amin. Alam ko pong aswang na ito
kasi ang lakas ng kanyang presensya. Napakabigat. Yumakap naman ako kay Lolo at hindi ako umalis sa kanyang tabi. Wala naman po akong armas pero nagdasal naman ako. Nagdasal ako ng time team na sana may taong mapadaan sa labas ng aming bakuran at saka tatawagin ko ito. Madidinig kasing kanilang mga yapak kapag dadaan sa labas ng bakod namin. Maya-maya lang ay meron ngang dumaan na kakilala namin at 4 pa sila. Galing daw sila sa inuman. Ang ingay ng mga ito. Kaya naman sumigaw ako ng sumigaw at hindi naman sila nagdalawang isip na pasukin ang bahay namin. Sa katunayan, nakalak pa nga ang pinto ng bakod at bahay. Pero siniran na lamang ng mga ito para makapasok sa loob. At nung nakita nila si Lolo, ay agad silang napailing. Hindi ko naman muna sinabi na meron pong umaaligin hanggang sa sila na mismong nakarinig ng tunog ng tiktik at yung 3 lumabas ng bahay at inikot ang buong bakuran. Pero wala silang nakita. Sabi ng mga ito, ganun daw talaga kapag merong malapit ng mamatay. Talagang may aswang na umaaligin. At maya-maya lang, tinawag ng 2 si nanay at tatay. Nang dumating naman ang aking mga magulang, ay nalungkot din sila sa kanilang nabalitaan. At matapos naman pong gabing ito, wala na ring nagparamdam sa amin. Nang dahil yung buong pamilya namin ay nasa bahay ni Lolo. Nailibing lang siya pero wala na pong nambulabo. Hanggang dito na lang po ang kwento, Sir Chris. Maraming salamat po sa binigay niyong oras. Hanggang sa muli po.